Hindi siya basta-basta natatanggal, pero meron mga techniques para mawala yan sa ating mga shops. And again, applicable lang to sa mga sellers na ayaw ang Shopee Express doon sa area nila kasi baka naman meron tayong mga sellers na okay naman yung service ng Shopee Express sa kanila. Hi mga ate and kuya, this is Teens from The Budgetarian, and for today's vlog ay very short lang to kasi gusto ko lang sa inyo i-share itong technique na recently ko lang din naman nalaman dahil gusto kong tanggalin yung courier na Shopee Express doon sa shop ko. Ito lang naman yung mga reasons ko. Una, matipid sila magbigay ng mga plastic. Although free lang naman, may mga pagkakataon kasi na kapag kulang ako ng plastic at kapag wala silang dalang plastic, ang nangyayari ay nire-resced nila yung pickup ng mga parcel ko na walang plastic. Kinabukasan na lang sila magdadala ng plastic. So, diba, parang napaka-hassle naman dahil napipending yung mga pick-up orders natin. Pangalawa, kapag Shopee Express or SPX yung courier na pinili ng mga buyers ko ay laging return to sender. Laging bumabalik sa akin or sa seller. Hindi ko alam kung bakit ganon. Hindi ba masyadong masipag yung mga riders nila? Hindi ba magaling maghanap? So, hindi ko alam. Pero medyo nai-stress ako ng medyo slight kapag Shopee Express dahil nga ang dami kong RTS sa kanila. At pangatlo, nasabi ko na sa inyo to ng paulit-ulit na hindi ako yung nagpiprint ng mga waybills ko. Yung mga couriers dito sa amin, sa lugar namin, yung nagpiprint para sa amin. So, March na ngayon, until now, sila pa rin nagpiprint ng mga waybills namin. Yun nga, except sa Shopee Express, kasi sa Shopee Express, talagang ako yung nagpiprint ng mga waybills ko. Kaya meron talaga ako naka-standby na waybill printer. Alam nyo na yan, meron ako mga videos about sa waybill printer na meron ako sa bahay. Kasi kapag Shopee Express yung pinili ng mga buyers ko, ay ako talaga yung nagpiprint. As I said, iba-iba tayo ng case, iba-iba tayo ng scenario, depende nga sa mga couriers at saka dyan sa mga lugar sa inyo. At pang-apat, meron pa pala. Minsan kapag hindi nila kinakaya yung volume ng mga delivery nila, ay pinapasa nila sa ibang mga third-party couriers. Yung mga third-party couriers, yun yung mga JNT, yun yung mga Ninja Van, yung mga GoGo Express. Sila yung mga couriers na hindi talaga pagmamay-ari ni Shopee kasi yung pagmamay-ari nga ni Shopee is yung Shopee Express. So, ayun nga, kapag hindi kinaya ni Shopee Express yung mga for delivery nila, ang nangyayari, pinapasa nila sa ibang courier. Let's say, pinapasa nila sa Ninja Van or pinapasa nila sa JNT. So, ang nangyayari, tumatagal yung delivery. Matagal yung delivery sa mga buyers natin. Medyo nakaka-stress yun. Kasi ang tagal bago nila i-deliver kasi pinagpapasapasahan yung mga orders natin. Yun lang naman yung mga dahilan and yun lang naman yung mga na-experience ko sa paggamit ko ng Shopee Express. At dahil dyan, ayoko siya. At dahil dyan, gustong-gusto ko silang tanggalin sa courier choices ko. Pero hindi siya basta-basta natatanggal dahil nga preferred courier siya ni Shop. Dahil nga sa kanila yung Shopee Express. Hindi siya basta-basta natatanggal pero mayroon mga techniques para mawala yan sa ating mga shops. So kapag pumunta tayo sa shop account natin at pupunta tayo sa My Shipping, at kapag tinry natin i-turn off itong standard delivery, which is yan yung Shopee Express, ganito yung lalabas na notice. This channel cannot be turned off as this is the Shopee's preferred shipping option. Ganyan siya mga sis, parang wala na tayong pag-asa pero gagawa natin ng technique. So ngayon, ang gagawin nating technique ay lilituhin lang natin si Shopee. Kasi natutunan ko lang din naman siya sa ibang mga sellers and I just wanted to share it to you. So, huwag kayong magalit. Una, punta lang tayo doon sa settings natin. And pagkatapos doon sa mga my address. Ang gagawin natin ay kailangan lang natin mag-input ng address na hindi serviceable or hindi kayang i-reach ni Shopee Express. So, usually yan yung mga address natin sa province. Yan yung mga hindi kayang i-pick up ni Shopee Express. And yun ang ilalagay muna natin dito sa my address natin for pick up. So, saglit lang natin ilalagay yan. Dito meron na akong ginawa or inimbentong address. Pang province na address siya and hindi yan serviceable ni Shopee Express. And ang gagawin ko lang ay pipinutin ko siya and gagawin kong set as pickup address. And then, click submit.
may lalabas na ganyan and then okay lang naman natin siya. Try muna natin bumalik doon sa My Shop account natin para i-check kung nawala na yung Shopee Express. So makikita nyo, wala na yung standard delivery or yung Shopee Express. Ang gagawin na lang natin, dito kung makikita nyo, yan yung pickup address na nilagay natin which is yung province. And ang gagawin lang natin dyan, i-click natin ito. Papalitan natin ulit nung totoong pickup address natin. So ito, set as pickup address. And then, click Submit. Balik na natin yung totoong pickup address natin. Kapag tinry naman natin bumalik sa shop shipping settings, ay makikita na natin yung totoong pickup address natin. And makikita natin dyan yung standard delivery, naka-off na siya. And since na-turn off itong Ninja Van, kasi sabay siyang na-turn off doon sa Shopee Express kasi hindi rin ata serviceable doon sa area na yon, pwede naman natin enable na dito. And then, click Save. So, try lang natin i-double check ulit kung okay na nga. I-click itong My Shipping. And ayan, finally, wala na tayong Shopee Express. And so, ganun lang siyang kadaling gawin. And again, applicable lang to sa mga sellers na ayaw ang Shopee Express doon sa area nila kasi baka naman meron tayong mga sellers na okay naman yung service ng Shopee Express sa kanila. So, magkakaiba tayo kasi magkakaiba nga yung mga lugar natin, magkakaiba yung mga pickup address natin. It really depends on you kung ano talaga yung gusto nyong couriers. So, yun lang. Bye!